Purihin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. And good morning sa mga isa. Maraming na kayo po. Hallelujah. Ipagpalain tayo ng ating Panginoon. Salamat tayo sa lesson natin. Purihin ang Diyos. Truly, napapanahon po ang ating lesson, no? At it's time to wake up. Mga kasama kong gumagalaw o nagtatrabaho sa uwasan ng Diyos. Blessed be the name of the Lord. It's time to wake up and go back of what you heard. Blessed be the name of the Lord. Well, by this time, I would like to recognize the presence of the Lord na nasa atin ngayon. And of course, I thank God for His guidance and protection and good health na ibinigay po niya sa bawat isa po sa atin. Purihin ang Diyos. Tayo po'y nakadalo. Hallelujah sa Teachers Congress na ito. And also, salamat ako sa Diyos for this privilege na ibinigay sa akin upang ako'y makapagbahagi sa inyo ng salita ng ating Panginoong Yesus. Thank you po sa mga leaders ng Sunday School. Thank you for the privilege. Purihin ang ating Panginoon na makapagbabahagi ko sa inyo ng salita ng ating Panginoon. And also, I would like to recognize ang ating pong guest speaker and his beloved wife, Reverend Bobby Lebrado. Thank you for coming and being a guest sa ating Teachers Congress. And also to our Section 4 Presbyter, no other than the Reverend Tony. Praise the Lord, Perico. And of course, sa lahat po ng mga pastors na nandito, thank you for your support. Thank you for sending your leaders and the Sunday School teachers sa Teachers Congress. Purihin ang ating Panginoong Yesus. Salamat po sa inyong suporta. And of course, thank you sa mga leaders and teachers na narito na kung saan ay binigyan nyo ng pagkakataon ang congress na ito o seminar na ito. At salamat sa inyong inilaan na oras at panahon para sa Teachers Congress na ito. Thank you so much for your sacrifices. I believe na ang mga pagsusundikap natin na ito ay tutubasan naman ng ating Panginoon na iba yung pagpapala and victory sa buhay po natin. So, glory to God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Blessed be the name of the Lord. So sa ating next lecture is all about the end time revival. In our notes, dito po sa ating lesson 5, purihin ang ating Panginoon. At salamat sa ating notes. At puno-puno yan ng mga diagrams. It's talking about our to represent our ministry nowadays. Kung ano yung mga nangyayari noon, nagaganap noon, ay kanya pong represent sa mga panahon natin ngayon. No? At nais ko basa sa inyo sa Book of Joel, chapter 2 and 28. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. At alam natin yung sabi ng ating Panginoon that in the last days, no? Praise the Lord. Praise God. Let's open it in the book of Joel. Praise the Lord. Sino kung nakalap sa inyo, kindly read it. Praise the Lord. Meron ba?
Any volunteer? Can you read Joel chapter 2, verse 28? Joel 2:28, and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. Praise the Lord. Hallelujah. May God bless His Word. Hallelujah. At pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. At sa inyong notes ay mababasa rin po natin yung ating teksto dyan sa ating notes. At salamat, nandyan na po yan. At pakibasa na lang po sa inyong mga bakanting oras. Praise God. So, the end time revival. Salamat sa ating lesson kanina. It's all about nandoon po na yung mga bagay na sa panahon na ito, hindi natin namamalayan, nawawala na po yung kainitan ng paglilingkod. Nandun na po na tayo nagtuturo sa salita ng Diyos. Pero the burden itself ay talagang nawawala na. Tayo ginagawa lang natin yung ating ministry o gampanin dahil sinabi ni Pastor. Dahil tayo ang naka-schedule. But deep inside in our heart, tunay na nangailangan ng revival. Nangailangan po ng wake-up call. Hallelujah sa bawat isa po sa atin. Revival is required. It is required to bring back the church to life. Puri ng ating Panginoon. And the purpose of revival is to empower the evangelists, preachers, teachers of the gospel, and all Christians to win souls. Puri ng ating Panginoon. No? Ang focus po ng revival, kung bakit kailangan po natin ng revival, is to bring back the power, the fire of the Holy Ghost. Alam sa bawat mga aral, bawat mga teachers, hallelujah, mga nagtuturo ng salita ng ating Panginoong Kristo. At hindi lang po yan, remember our vision. Bakit buhay pa tayo? Dahil meron pa tayong mission. That our mission must be, hallelujah, nandoon po na ating gawin. No? Be faithful, hallelujah, sa ating pong vision. O glorify the name of the Lord. And also because nandoon po yung tinatawag na purpose. Bakit pa tayo buhay ngayon? Dahil hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Glorify the Lord. And this outpouring of the Spirit will cause two things. I will pour out my Spirit upon all flesh in these last days. Hallelujah. In this outpouring of the Spirit will cause two things. Number one is spiritual awakening. And number two is spiritual revival. Why we need revival? Bakit kailangan natin ma-revive? Because many Christians today have lost their fire. The fire, hallelujah, of winning souls. The fire of our prayer. The fire of fellowship. The fire of listening to the Word of God. Hallelujah. In other words, nawawalan na tayo ng gana sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Nawawalan na po yung eagerness. Hallelujah. To invite our friends. Nawawalan na po yung eagerness to worship God. The eagerness to hear the Word and listen to the Word of God. Glorify the name of Jesus. That's why we need revival. Hallelujah. We need to wake up. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. We need to bring back the fire of the Holy Ghost. Hindi ko alam kung ilang taon na natin natanggap, no? Yung Holy Ghost.
Hindi ko rin alam kung kailan uli natin naramdaman ang presensya ng Diyos. Truly, we need revival for two reasons. Number one is to wake up the church. Revival brings about a spiritual awakening. It is an awakening to the reality that Jesus is coming very soon. We need to be ready, especially leaders, hallelujah, sa panahon na ito. The condition of many leaders or group leaders today is that they are spiritually dead. Narinig natin yung pagtuturo kanina. Kailangan na po natin gumising ulit. We need to go back what we heard. Hallelujah, blessed be the Lord. Hallelujah, many leaders or group leaders today, hallelujah, spiritually dead, dry, tired, and worn out. There are even many pastors, teachers, leaders living in sin. Come on. We cannot rest if we do not know or trust God. Leaders, we need to wake up. Kailangan natin gumising na sa panahon natin ngayon. We need revival. Hallelujah. Number two, to revive that which was dead. To revive that which has dead. This includes, hallelujah, our dreams. Yung mga pangarap natin, yung mga pangitain natin, namamatay na. The first love, our first love to God. Hallelujah. Nandoon po na nawawala na. Wala na po yung kagalakan. Wala na po yung kasiyahan. Hallelujah, sa ating paglilingkod. And also the passion for Christ. Because many Christian leaders have lost those things. Hallelujah. So leaders and teachers, we need to go back to having a desire to seek God. Glorify the name of the Lord. Today, God is asking you to go back to your first love, to go back to the desire to seek God's presence. God is telling us to wake up. If you, hallelujah, have His presence, you have everything. That's why let's go back in our ministry. Magpatuloy tayong magturo. Hallelujah. Leaders, hallelujah, teachers, grab this opportunity to be revived. Hallelujah. Be strong. Stand firm in your faith. And hold on to the Word of God. Because in these last days, many will turn away from their faith. And many false prophets will appear and deceive many. Kaya tayong mga apostolikong manggagawa, tayong mga apostolikong tagapagturo, kailangan tayo po ay gumising. Tayo po ang magturo na hindi po sa mga bulaang tagapagturo ang namakayagpag sa panahon na ito. That's why we need to revive. Hallelujah, we need the move of the Holy Ghost. Hallelujah, kaibigan at kapatid ko. Because increase of wickedness, hallelujah, the love of most will grow cold. As the Word of God, hallelujah, in Matthew 24:10 to 12. In 2 Timothy 3:2-5, people will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, unthankful, unholy, without love, unforgiving, without self-control, brutal, lovers of pleasure, rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. We cannot deny we are now living in this very last days. Hallelujah. That's why leaders need to be strong and be of good courage. Let your light so shine. Hallelujah. Blessed be the Lord. Be the salt of this world.
be thou an example. Hallelujah. Glorify the name of the Lord. Truly we are now living in these last days to be strong leaders. Hallelujah. Let our lives so shine and that don't compromise. Because in these last days, many will be falling away from the truth. As many professing beliefs abandon the faith and reject biblical teaching. Sa panahon natin, marami na nagkalat na pagtuturo. No? Na hindi na raw kailangan ng wala na pong rapture. Yung iba naman, meron ng Third Testament. Hallelujah. Kaya, we need to wake up. We'll be strong. Para hindi tayo madaya. No? Para mabawasan, maiwasan ang mga Kristiyano naloloko at nadadaya ng kaaway. Glorify the Lord. Hallelujah. Yes. Hallelujah. That's why we need to fight the good fight of faith. In season or out of season, we need to teach the truth. Preach the Word of God. At huwag mapanghinaan ng Lord. Kasama natin ang Diyos. Hallelujah. And God will never leave us. Blessed be the name of the Lord. Hindi tayo iiwan ng ating Panginoong Jesucristo. O God, hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon. As long we stand in truth, God will fight for us. As He promised to each and every one of us. Kaibigan at kapatid ko, tapat at totoo ang Panginoon na gagawin niya kung ano ang kanyang sinabi. At ipagkakaloob niya ang kanuman ng kanyang mga pangako sa bawat isa po sa atin. Kaya mga leaders and teachers, huwag tayong magpadala sa mga pangako at suporta. Hallelujah! Dahil hindi tayo nagtuturo at tinawag ng Diyos dahil sa suporta. Because God called us in the mission that we need to be faithful to fulfill. So let's do our ministry and God will bless us. Ang ating Panginoon may pangako, He will supply all our needs according to His riches and glory. So trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thy own understanding. But in all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. So leaders and teachers of the gospel, hallelujah, manatili po tayo na maging tapat at totoo sa ating pagtuturo. Huwag po tayong magpadala sa mga bulong-bulungan o sa mga pangako ng tao. Alam natin kapag ang tao halin nangako, minsan ito'y napapako. Kaya wala tayong dapat pagkatiwalaan kundi ang pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos. Sigurado, surely, the Word of God is true. Hallelujah. At tandaan mo kapatid, hindi tao lang ang nangako. Diyos na mga Diyos, hari na mga hari ang nangako sa bawat isang kasali. Kaya just hold on to the Word of God and don't compromise the truth. Hallelujah. Because of the things of this world. Huwag po tayong magpadaya. Huwag po tayong magpaagos sa agos ng mundong ito. Tandaan mo kay kapatid, you are peculiar people. Special people in the sight of God. And God trust you, teachers. God trust us. Hallelujah. Pastors and ministers and leaders. May tiwala ang Panginoon sa atin at huwag natin sirain ang tiwala ng Diyos. Hallelujah sa bawat isa po sa atin. At huwag natin ipagpalit ang ministry na inilagak ng Diyos sa ating mga balikan. Kaibigan at mga kasama ko sa umasan ng Diyos, sa panahon natin, alam natin, hallelujah, na marami na po
ang mga nanlalamig. As what the Bible says, in these last days, the love of many shall be waxed cold. Hallelujah. Pero, kaibigan, naniniwala ko sa mga apostolikong tagapagturo, wala po rito, hallelujah, ang kasama na kung sana'y nanlalamig in these last days. Hallelujah. Revival. Hallelujah. At least in these last days, kailangan natin magpakalakas, magpakapuspos sa banal na Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah. Woo! Blessed be the name of the Lord. We need to go back what we heard. Hallelujah. Concerning the Word of God. Marami na tayong narinig na salita ng Panginoon. Marami na tayong encouragement na narinig mula sa salita ng Panginoon. Sapat na po ang salita ng Panginoon Jesus. Sapat na po. Hallelujah. At yung kaming pagdudahan ang salita ng ating Panginoong Kristo. Blessed be the name of God. Yes, we are now the end time. Nasa mga uling panahon na po na tayo. Hallelujah. The end time church will experience God's glory as never before. Blessed be the name of the Lord. Kung ano po ang mga pagpapala na kantan mo noon, higit pa ngayon. Hallelujah. Na darating ang blessing ng Panginoon. Kung paano naranasan ng mga miracles noon, hallelujah, higit pa na gagawin at darating ang mga milagro na gagawin ng Diyos sa panahon natin ngayon. Blessed be the name of God. Hallelujah. The end time revival. Hallelujah. The church history tells us that people usually stop at the first and the second feast. Sa ating notes. Hallelujah. Nandoon po mga kaibigan at kapatid ko. Hallelujah. Ang iglesia ng Panginoong Jesus ngayon. Hallelujah. We need to be on fire. We need to be on fire. Hallelujah. We need to be on fire. Teachers and leaders, let's bring back the fire of the Holy Ghost. Let's bring back the fire of the Holy Ghost. Let's bring back our prayer with the Holy Ghost. Hallelujah. Glorify the name of God. Mga kasama sa uwasan ng Diyos. Tunay nga po na hindi na magtatagal. It won't be long. We'll be going home. Sapagkat alam natin, hindi po tayo dito mamamalagi abang buhay. Everything in this world, hallelujah, ay may hangganan. At maging ang lakas natin, ang buhay natin, ang meron sa atin, ang talino natin, hallelujah, lahat may hangganan. That's the reason why Jesus says, hallelujah, work while it is day. When the night cometh that no one can work. Blessed be the Lord. Kasi darating ang araw, hallelujah, yung lakas mo, hindi na katulad ng dati. Yung pandinig natin, hindi na katulad ng dati. Yung paningin natin, hindi na tulad ng dati. Hallelujah, when the night cometh, that no man can work. Hallelujah, kahit gusto mo punta sa church, kung hindi na po kakayanin lumakad, wala na. Kahit gusto mo punta sa church, pero hindi ka nakakarinig. That's the night. Hallelujah. Na tinutukoy ng banal na kasulatan. So we need to grab this opportunity. Habang meron tayong pagkakataon at nabibigyan tayo ng pagkakataon magturo tayo ng may katapatan. Hallelujah! Hallelujah! Salita ng ating Panginoong Jesus. Habang meron tayong kakayanan, hallelujah, naintindihin at basahin ng salita ng Diyos, we need to do it. Amen. At gawin na po natin. Yes, we need revival in these last days. Why there is no revival, mga kapatid? Bakit po? Listen carefully. Not because of liberalism in the churches or disunity among God's people or because we've been unworldly and compromised.
Kaya nawawalan na po ng revival. Hallelujah! Ang bawat isa sa atin. Because of this tinatawag na kung saan ay disunity in the church. Huwag na po tayong maging great pretender. But you know, my friend, sometimes being a leader, it's good to be a great pretender. Bakit po? Bilang leader, mga kapatid, kahit medyo masama ng pakiramdam mo, be a great pretender. Na malakas ka pa rin. Kaya medyo nandoon po na kung saan ay minsan, we need to be great pretender as a leaders. Amen. Diba? Ay walang-wala tayo. Nandoon po na pag umasta ka naman, grabe, akala ng milyonaryo. Praise the Lord. Kaya minsan, pag nag-iisa ako, minsan nag-iisip ako Minsan nakakangiti na lang ako. Na minsan mga apostolikong mananampalataya, dahil marami pong mga unbelievers na nagtataka talaga sa atin. Panay ang alis natin. Panay meron tayong bag pag umaalis tayo. Lagi tayo nagbibiyahe. Kaya ang tingin sa atin, mga kapitbahay natin, milyonaryo. Biruin mo. Nakabarong pa. Bakit ng mahal sa panas? Minsan nakatitay pa. Grabe. Talaga naman. At ang mabalitaan siya, galing pala siya sa Mindanao, galing pala siya sa Bisaya, galing pala siya kung saan lugar pa napupunta. Sino nga ba naman ang magtataka, mga kapatid? Ang trend ng mundong ito, of course, marami kang napupuntahan kapag meron ka talaga dito. Nakakapunta ko kung saan-saan. Ibig sabihin, may panggastos. Praise the Lord. Pero salamat sa ginagawa ng Diyos. Dahil sapat na po ito para purihin natin sa kalanakan natin Panginoon. Sa ginagawa na sa ating buhay. Sapat na po na pasalamatan natin ang Diyos. Sapat na po na naging tapat tayo at totoo. Hallelujah sa harapan ng ating Panginoon. For what He has done. Hallelujah. Truly, my friend, mga kaibigan at kapatid ko, salamat ako sa Diyos. Hallelujah, ang kanyang pangako ng sinabi na hindi kita pababayaan at iiwan. Tapat at totoo ang ating Panginoon na kaibigan. Siya yung best friend natin. Hallelujah, hindi katulad yung best friend natin dito sa mundo. Minsan, siya pa ang daan na nagkakalat. Di ba? O bagay na kung saan ay tayo po ay inalalagay sa alangan. Chinichismis pa tayo minsan. Pero tawag mo best friend. Grabe yung best friend mo. Pero ang Diyos, tapat at totoo ang Panginoon. Siya po yung tunay na best friend natin. Hallelujah! Bilang best friend natin ang sabi niya, ask anything in my name, and I will do it! Woo! Sa kamalangan, hallelujah, sa kasaganaan, tapat pa rin ang Diyos. Nasamahan tayo, iyanak tayo, tulungan tayo, kagayan tayo, hallelujah, na ating Panginoon Kristo. Kaya mga leaders and teachers, let's move on. Hallelujah, let's move on. Trust the Lord. Hallelujah. Dahil ang Diyos po natin, ang Panginoon natin ay hindi kailanman nawawalan. He is the source of everything. Unlimited po. Hallelujah. Ang ating Panginoon Kristo. Friend, if we get all of these matters
Hallelujah. Nandoon po still would not be revival. Instead, there aren't the reason for the revival. Instead, they are the result of no revival. Ang mga bagay dito, mga kapatid, ang naging sanhi ng kawalan ng revival. Ang ating panghihina, ang ating kawalan ng pagtitiwala sa salita ng Diyos. Ang mga bagay na kung saan ay tayo po ay nanlalamig sa lahat ng aspeto ng ating buhay, both physical and spiritual. So yung mga bagay na yun, hallelujah, ang bagay na kung saan wala po, nawawala na po ang revival sa loob ng church o sa ating mismo individual. There's the reason why, kaibigan, hindi dahil ikaw ay nagtuturo ng salita ng Diyos. Hallelujah, ibig sabihin, you're always strong. You're always revived. Hallelujah. Church, aminin natin, may mga panahon na tayo rin po ay nawawala na ng gana. May panahon na rin po na tayo po ay nais mag-surrender sa ating pagtuturo. May mga dumarating din na panahon na kung saan ay wala rin po mga mensahe, hallelujah, na ating ituturo. Aminin po natin. That's the reason why we need to humble ourselves in the sight of God. Because, hallelujah, the Bible says, hallelujah, God giveth grace to the humble. We need the grace of God for us to be strong, for us to stand, hallelujah, in truth, for us, hallelujah, to move forward in teaching the Word of God. Kailangan natin ng grasya ng ating Panginoon Jesus, hallelujah, to sustain the fire of the Holy Ghost, to sustain the fire and eagerness, hallelujah, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya mga kaibigan at kapatid ko, hallelujah, nandoon po sa panahon natin ngayon, hallelujah, wag na po natin na itago ang katotohanan. In these last days, we need revival. Hallelujah. Blessed be the name of God. Hallelujah. Revival is when God comes down. God loves to come down. He came down when the Lord Jesus stepped out of heaven to save us. Hallelujah. He also came down on the day of Pentecost. And He is coming down again. And His second coming. So anytime, my friend, you can have personal revival. You can have revival in the church. You can have revival into your home. When God comes down, things will happen. Hallelujah. Sinners will be shaken. Hallelujah. Yes, hallelujah. If there's be shaken, there is an explosion. And if there's an explosion, there is expansion of our ministry. That's why we need to be revived. Hallelujah. We need to be explode spiritually. We need to expand our ministry. Hallelujah. Dahil alam ko na hindi lang iyan ang ministry mo. Marami ka pang magagawa sa gawain ng ating Panginoon. Marami ka pang magagawa sa umasan ng ating Panginoon sa Kristo. Glorify the name of the Lord. Hallelujah. We need really revival. Hallelujah. Personally, hallelujah, I need revival. Because without revival, I cannot survive. Hallelujah. In preaching and teaching the Word of God. Hallelujah. Kailangan natin ang presensya ng Panginoon. Kailangan natin ang uling pagbaba ng presensya ng Diyos. Hallelujah. That in these last days, He will pour out His Holy Spirit upon all flesh. Hallelujah. Just open your heart and mind to God. And let Jesus come into yourself. Let the presence of God come in. Hallelujah.
Mga minamahal, pag ministry ang pinag-uusapan, marami pong klase ng ministry. Maging man sa paglilingkod sa Diyos, maraming mga bagay kung paano tayo naglilingkod sa Diyos. Hallelujah! And we need to see to it, mga kapatid, na lahat ng ministry o ginagawa natin, mapapasaya natin ang Panginoon. Hallelujah! Lahat ng bagay natin ginagawa, hallelujah, ay sana ito'y makapagbibigay kaluguran sa ating Panginoon si Kristo. At lagi niyong tandaan, truly we need Jesus. Hallelujah! Gaano man tayo kalakas, gaano man tayo karunong, gaano man tayo katalino, still you need Jesus in your life. Hallelujah! Because without Him, we can do nothing. Hallelujah! Because lahat ng bagay sa atin, mga kapatid, may hangganan, may katapusan. Hallelujah! Kaya kailangan pa rin natin ang gabay, hallelujah, at tulong ng ating Panginoong Jesucristo. Glorify the name of the Lord. At lahat ng bagay natin ginagawa, situin na ito po ay nagbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Balit man ito o malaki, naway iti magbigay ng kasiyahan at kagalakan sa ating Panginoon. Hallelujah! Naway sabihin din sa atin ng Diyos, hallelujah, na ikaw nga ay katulad ni Hope na ipinagmalaki ng ating Panginoon. Kumusta tayo mga teachers and leaders of the gospel? Hallelujah! Na ipagmamalaki rin kaya tayo ng ating Panginoon. Hallelujah! Nakatulad na ginawa niya kay Hope. Na ipinagmalaki ng ating Panginoon si Hope kay Satanas. Hallelujah! Kumusta po ang bawat isa po sa atin? Hallelujah! Kumusta po tayo sa harapan ng Diyos? Yes, we're still human. We commit mistakes. Hallelujah! Pero ang grasya ng Diyos ay sapat. Kapag tayo hindi ng kapatawaran, handa niya tayo patatawarin. Hallelujah! Kung lumapit tayo sa Diyos, handa siyang lalapit din sa atin. As the word of the Lord says, draw near unto me, and I will draw near unto you. Glorify the name of Jesus. Hallelujah! Wala po tayo may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Kung ano ka ngayon, hallelujah, dahil sa biyaya ng Panginoon. Dahil sa pagmamahal ng Diyos. Hallelujah! Kaya naabot mo ang ganyang estado ng buhay because of His grace. Not because of ourselves. Dahil sa sarili nating diskarte. Dahil sa sarili nating talino o sarili nating lakas. O dahil sa sarili natin pagsusumikap. Hallelujah! Kaibigan, it's good. Hallelujah! Na ito'y ginawa mo. Pero, hallelujah, sasabihin ko sa inyo, kung wala ang Diyos na nagbigay sa iyo ng lakas. Hallelujah! Hindi natin magagawa yan. Kung wala ang Diyos na nagbigay sa iyo ng katalinuhan, hindi mo magagawa yan. Kung wala ang Diyos, hallelujah, nagtutulawal sa iyo at binigyan ka ng lakas at sigla ng pananatawan, hindi mo magagawa yan. Hindi mo makarating yan. Hallelujah! Kaya wala tayo ay magmamalaki sa ating Panginoon. We bring back all the glory and honor, praise, hallelujah, to His name. Hallelujah! Glorify the name of God. Blessed be the name of Jesus. Ang Diyos ay tapat na totoo. Magpagkailanman. Alam niyo mga kapatid, mga kasama sa ng ating Panginoon, minsan napapayak na ako. Hallelujah! Iniisip kong gaano kabuti at kabait ng Diyos sa atin. Hallelujah! Dahil for how many times hindi natin mabilang. Many times we commit mistakes. Hallelujah! In the sight of God. But the love of God is real. Hallelujah! He is so faithful and just to forgive our sins. Hallelujah! If we humble
Panginoon. Sikapin natin sa abot natin makakaya. Hallelujah. Na dumulog lagi sa ating Panginoon. Glorify the name of God. Hallelujah. Ang pagtayo dito sa pulpit, sa likuran ng pulpito ay hindi ganun kadali. Pag tinitignan mo, kaya ko yan. Pero pag nandito ka na, hallelujah, iba yung pakiramdam. Dahil minsan sa akin nasubukan, ni-memoryado ang lahat ng sasabihin ko. Pero pagdating dito, nawawala. Ang mga inimbak ko dito, praise the Lord. At I will realize na kung wala talaga ang pahintulot ng Diyos, wala tayong magagawa. Hallelujah. Kaya nga kaibigan, hindi tayo maniligtas dahil sa sarili nating diskarte. Hindi tayo makakarating sa langit dahil sa ating katalinuhan, dahil sa ating kakayanan, kundi dahil sa grasya ng ating Panginoon. Hallelujah! Dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon. Glorify the name of the Lord. Kaya minsan, panay ang reklamo natin. Narinig natin kanina yung turo. Na minsan laging fault finder na lang tayo. No? Kumusta ka naman, kapatid? Hallelujah sa harapan ng Diyos. Nagiging fault finder na po tayo, nagiging instrumento na tayo ng kaaway. Na nakalimutan na natin ang bilin ng Diyos. Be the soul of those words. And let your light so shine. Hallelujah. Upang tayo po ay gamitin pa ng ating Panginoon. Hallelujah. At ganoon din po sa mga pagbibigay natin. You know, teachers, hallelujah, as a teacher of the Word of God, we need to live. We need to live. Hallelujah. According to what we teach. We need to live according to what we teach. Hallelujah. Pagtuturo natin mga kapatid. Sa pagbibigay pa lang, alam na ng Diyos. Hallelujah. Maraming mga teachers nagtuturo. Pero pagdating sa pagbibigay, hallelujah. Iyon ang problema. Pagdating sa pagsuporta, iyon ang nagiging problema. Hallelujah. Nandoon po mga kasama sa usan ng Diyos na imbis na tayo, ang sabi ng Bible, be thou an example. Tayo nagtuturo ng pagbibigay minsan, pero tayo hindi at mahirap magbigay. Everybody say amen. Hallelujah. Ang gusto natin, kapit lang tayo ng kapit. Alam niyo mga kapatid, ginawa tayo ng Diyos napakaganda at paggawa ng ating Panginoon. Hallelujah sa bawat isa sa atin. Na kailangan mayroong disposal. Kahit tayo na tayo, para maging maganda ang katawan natin na healthy tayo, kailangan ng disposal. Kaya ganun din sa pagbibigay. Huwag lang po natin kasamin ang tumanggap ng pagpapala. Hallelujah. Bilang mga tagapagturo ng salita ng Diyos, panalangin din natin na gamitin tayo bilang daluyan ng pagpapala. Hallelujah ng ating Panginoong Jesus. Glorify the name of the Lord. We need to exercise our faith. Hindi lang tayo ang nag-i-encourage at nagsasabi na, kaya panampalataya kayo. Pero ikaw mismo, ibibigay ko ito kung paano nabubulis. Diba? Hindi ko alam kung
nasubukan nyo talagang nawalan. Oh. Hallelujah. Especially pagdating sa mga ganitong conferences. Halaga namang nandun talaga yung pag-support sa gawain ng Diyos. At I'm so thankful because of giving. Hallelujah. Ako ay nakakilala sa ating Panginoon. Yung aking pastor, praise the Lord, salamat dahil may nagsuporta sa kanya, nagbigay sa kanyang pamasahe papunta sa aming bahay. At nakakapag-Bible study. Kami natuturuan ng salita ng Diyos. Dahil po sa pagbibigay natin, maraming kaluluwang maliligtas. Marami pang ganito na kung saan ay gagawin o mangyayari at magaganap dahil po sa ating pagbibigay. No? Without your giving, alam niyo ba mga kapatid, saan tayo mag-conference? Pero dahil sa inyong pagbibigay, wow, napakaganda yung venue natin. Diba? You feel good. At nandun ako sana'y malamig. Pero kung wala tayo, puro boksingero tayo lahat. Naku po. Baka sa gym-gym na lang tayo. Na napakainit. Di ba? Pero dahil ikaw, ako, tayong lahat ay nagbigay, nag-exert ng effort para sumuporta sa gawain ng Diyos. And here's the result. Kaya ganun din sa buhay natin. Kung patuloy tayo mag-release, magbigay, hallelujah, tumulong, blessed be the name of the Lord. Hindi bulag ang Diyos. Hindi rin pili ang Panginoon para hindi na malaman at marigin ang iyong pangailangan. Hallelujah. Dahil ikaw ay marunong magbigay. Hallelujah. Of course, number one ang ating Ama. Hallelujah. Na kung saan ay mag-provide at magbigay ng ating pangailangan as we promise that He will supply all our needs because of riches and glory. Sa ating din mga teachers, hallelujah, kumusta po yung ating tithing? Nagtatites din ba tayo? O marunong lang tayo magturo ng tithes? Papaano naman yung tinatawag na kung saan ay gawa? Dahil faith without work is dead. Diba? Walang kamuluhan. Walang saysay. Paano tayo mga teachers? Nakakaya sa harapan ng Diyos. Mga teachers tayo. Nagtuturo tayo ng pagbibigay, nagtuturo tayo ng tithing, pero tayo, naku po, paano mo mararating ang iyong panalangin na pagpapalang ng Diyos? Alam niyo, maraming sources ng ating Panginoon for us to be blessed. Kailangan, we need to make a first step. Kailangan tayong munang humakbang. Dahil meron pong naghihintay na pagpapala sa atin. At itinuturo din natin sa ating mga local church na sa pagbibigay may pagpapala. Everybody say amen. Hallelujah. Kaya nandoon po na gawin natin kung ano po yung naituturo natin sa iglesia ng ating Panginoon. At tiyak, pagpapalain po tayo ng Diyos. Marami na po mga nakikita natin na kung saan ay pinagpala ng ating Panginoon. At susunod ka na pagpapalain ng ating Panginoon. Hallelujah! Susunod ka na. Huwag ka lang umalis sa kina. Hallelujah! Hallelujah! Be faithful! Be faithful in your giving! It is the source. Hallelujah! It is an instrument for us to be blessed also. Hallelujah! Iyan po ang paraan ng Panginoon. Yan po yung paraan ng ating Diyos. Na kung gusto mong pagpalain ka rin,
Hallelujah. Magsilbi kang pagpapala. Para tatanggap ka rin ng pagpapala. Give and take lang po yan. Dahil meron kang itinani, of course, meron kang aanihin. Sa takdang panahon. Ganun din po, mga kapatid. Huwag nawang mangyari na puro tayo withdraw ng withdraw, eh wala naman tayong deposito. Ay mahiya naman tayo. Ha? Baka tayo huliin ng gwardiya at ikulong. Eh gano'n din po yan. Hingi tayo ng hingi sa ating Panginoon, pero anong sabi ng Diyos? Gusto. Panay ang hingi mo, ah. Hindi ka naman marunong magbigay. Di ba? Nakakaya sa harapan ng Diyos. Kaya, subukan natin bago tayo magtapos. Praise the Lord. Pastor Ernest, maglagay dito ng basket. Hallelujah. According to your faith, listen to this word of the Word of God. According to your faith, be it known unto you. According to your faith, be it known unto you. Sa ating pagbibigay, uri ng Panginoon, yung ating hallelujah, ibibigay, kailangan meron po tayo purpose bakit tayo magbigay. Ano po yung gusto mo? Sa iyong pagbibigay, ano po yung gusto mong tatanggapin? No? If you want the salvation of your parents, sabihin mo sa Panginoon ngayon, Lord, ibibigay ko ito dahil gusto kong maligtas din ang aking ina. Ibibigay mo sa ito. Lord, dahil gusto ko, alin magkaroon na rin ng bahay. Magkaroon ng sasakyan kung ano pa man. Hallelujah. According to your faith, be known unto you. Hallelujah. Kaya tumayo tayo lahat. Blessed be the name of the Lord. Thank you for being with me. Thank you. Hallelujah. For the listening of the word of the Lord. Hallelujah. Kaya ngayon, we need to exercise our faith to God. Kukuha po tayo ng special offering natin. Hallelujah. Seed faith po natin kung ano yung gusto natin makuha, marating ibigay sa atin. Hallelujah. Ay bigyan po natin. Magtanim po tayo ng seed upang meron tayong aanihin. Kaya sa oras po na ito, habang mga awit po natin, glorify the name of the Lord. The more you give, the more you receive. Glorify the name of the Lord. I believe in the Word of God. I know and I believe that you believe also the promise of giving. Hallelujah. Blessed be